I express the same sentiment uh, being expressed by our distinguished minority leader that in assessing our sovereignty and territory, we should be able to consider the primacy of dialogue and diplomacy. Naniniwala po ako na kailangan pa rin ang pagiging mahinahon habang ating pinaglalaban ang ating teritoryo. Lalong-lalo na kung ang isang kausap natin na isa ring soberenyang bansa ay malakas, makapangyarihan in terms of military and economic might, tayo ay dihado. Naintindihan ko ang pananaw ng ating minority leader na kailangan ng dialogo at hindi isang maanghang na exchanges o pananalita upang maiparating natin ang ating mensahe sa ating karatig bansa. At kung maaari lang magtanong sa ating minority leader, would you know, distinguished minority leader, who is allowing or who is giving the blessing for Commodore Tariela to go around schools and universities and conduct such presentations to the Philippine studentry? May alam po ba kayo, Ginoong Minority Leader? Madam Speaker, bago siya magtanong, inaalaw po siya na gumamit po ng aking oras, kaya sasagutin ko po siya. Una po ay hindi ko po alam kung sino ang nag-aalaw sa kanya na umikot. Sabi ko naman, may academic freedom tayo. Hindi naman pinagbabawalan natin siya umikot. Ang sinasabi lang natin na professional ang handling doon. Maging tama yung maging seryoso, huwag dagdagan ng mga pwede nilang maging personal na response. Yun ang pinipersonal na nila tayo kasi pag nagcaricature tayo, para bang sa law, nag-argue ka, pag pinersonal mo yung tao, tawag dyan, argumentum ad hominem, pinipersonal mo na eh. Bawal yan sa husgado. On the level dapat ang ating usapan dito. Kaya sa tanong niyo po kanina, hindi ko po alam kung sinong nagpapaikot at kaya nga lang ako tumayo, hindi dahil sa pag-iikot, baka lang pwede ma-fine-tune ang kanyang ginagawa para hindi maka-agitate sa ating malaking bansang kapitbahay. Kasi, kumbaga, masyado nang mainit itong usapin na to. Tama po kayo, Ginoong Minority Leader. At dahil nga po hindi na pinapayagang magkaroon ng escalation ng tensyon sa pagitan ng dalawang bansa, ay sinabi ng DFA na itong persona non grata should be the last resort dahil hindi sila naniniwala na ito ang dapat gawing bala laban sa ambasador ng China. At during the interpellation, during the budget hearings po, sinabi po ng DFA, the tensions in the West Philippine Sea is not the sum total of our relationship with China, sabi po nila. And in fact, the trade relations between the two countries remain to be robust. At meron pa rin pong ugnayan between interparliamentary relations. Sa katunayan, tayo nga po ay tayo po ang ASEAN Chair
ngayong taon na to. Kung hindi po natin gagamitin ng diplomasya para itaguyod ang ating posisyon, ay wala na po akong ibang alam na pamamaraan. Lalong-lalo na po ang ating kinakalaban ay isang economic and military superpower. Paano kung pinakinggan po ng China ang sinabi ng isang senador na lumayas kayo dito sa amin, hindi namin kayo kailangan. At dahil sa galit ng bansang yan, sabi lang, aalis kami. And we will pull out all our investments here in this country. Pati yung mga nagtratrabaho sa inyo, sa amin, na mga OFWs, ay aming pauuwiin sa mainland China, sa Hong Kong, sa Macau, at sa anumang mga teritoryo. Ano kaya ang magiging economic impact nito sa Pilipinas? Without firing a single bullet, gumanti through economic warfare. Ano kaya ang mangyayari sa Pilipinas? At sinabi nila, hindi na kami mag-aangkat ng inyong mga produkto. Ano po kaya ang mangyayari sa atin, Ginoong Speaker, Distinguished Minority Leader? Madam Speaker, yun nga ang isa ring problema natin. Marami tayong OFWs na nandun po sa bansang China at mga bilateral trade agreements natin. Kaya kailangan kalkulado po ang response natin sa ating foreign affairs at sa ating diplomatic strategy. At para sa kaalaman po ng lahat, sabi ko, ako po ay tutulong sa depensa ng ating bansa kung kinakailangan. Sa katunayan po, sa distrito po ni Congressman Sheen Gonzales na aking distrito rin po, ay inimbitahan namin ang Philippine Coast Guard para doon ang Regional Training Center. At ngayon po ay nag-organize po kami ng Coast Guard Auxiliary. Pero habang naghahanda kami, kung ano ang mandato ng ating Pangulo, ay gawin nating mahinahon ito. Kasi alam naman natin ang bunga ng mga konflikto. Kahit saan tayo mapunta, ay dapat napag-aralan ng maayos. Yun lang po. Well, thank you very much, Mr. Speaker. And to end my interpellation, I still convey my continued support sa ating distinguished minority leader. Ito po ay kanyang pribilehyo na ipahayag ang kanyang nararamdaman by virtue of a privileged speech. At siya po, katulad natin, ay isang makabayan din. Hindi ko mo siya hindi nagiging padalos-dalos sa pananalita, hindi ibig sabihin siya ay hindi makabayan. Iniisip niya rin po ang kapakanan ng ating mga Pilipino, hindi lang sa West Philippine Sea, kundi ang mga Pilipino nagtatrabaho sa ibang bansa at ang mga Pilipino na nakikipagkalakal sa ating mga ASEAN neighbors. At gusto ko rin pong sabihin, ang ating bansa ay patuloy na nagpapahayag ng independent foreign policy. At ang gusto ng ating Pangulo na tayo bilang bansa ay friends to all, but enemies to none. Yun lang po. Maraming salamat po. Madam Speaker, ang bansang Pilipinas ay nasa sitwasyon na napakadelikado. Dalawang superpowers, nasa gitna po tayo. At yung dalawang superpower na ito ay hindi lang dito magkaharap. Sa Europe, sa Africa, Latin America, kahit sa kanilang mismong mga bansa ay magkaharap sila at nagbabanggaan. Tayo po ay nasa gitna po nito. Napakaliit lang po na ng bansa natin.
Kaya iba yung pag-iingat ang kinakailangan natin, iba yung pag-aaral at tamang kilos para mabuhay po ang ating minamahal na bansang Pilipinas. Maraming salamat po, Madam Speaker. Majority Leader. Madam Speaker, may we recognize the Honorable Abante for his interpellation. The Honorable Benny Abante is recognized for his interpellation. Thank you. Madam Speaker, meron pa ako, Minority Leader. Well, with due respect, the Minority Leader, who is a very good friend of mine too, I fully understand your concern, in your privileged speech, that you would like our government to be more responsible and to adjust their professionalism and courtesy towards a country that does not even believe in professionalism. Nabanggit kanina po ng isa nag-interpellate na baka mawala yung mga OFW natin sa mga bansang yan. Meron naman tayong ibang market na mapupuntahan eh. At times, in order for us to protect the sovereignty of our land, we must bite the bullet, Madam Speaker. Wala pong sino man ang nagproprotekta ng kasarinlan ng bansa na walang nangyayaring sakripisyo. We must at least make some sacrifices. No? Hindi ko sinasabi dito yung tigmaan. Sapagkat palagay ko, malayo sa isipan ng Chinese government na makipagdigma sa maliit na bansang ito. Bakit hindi natin gayahin ang Malaysia, ang Indonesia? Ang Indonesia, pinasabog yung isang barko ng China nung sila ay nagpunta ron sa Indonesian waters. Oo. Hindi natin sinasabi na magpasabog din tayo ng barko. Pero, Indonesia and Malaysia were able to protect their sovereignty as a people. Why can't we? Hindi po ako naniniwala na gagawin po ng napakalaking China na tinatawag nating superpower na patulan ng isang maliit na bansa na katulad natin. Binubuli na ho tayo eh. Wala kayong makikitang komunista na hindi nakakakilala sa Diyos na magiging profesional at magkakaroon ng kortesiya sa bansang katulad natin. Hindi lang po tayo ni-insult, niloloko pa tayo eh. Gusto kong sabihin sa inyo, nung kami nagkakaroon ng Quadcom, we were able to establish that more than 300,000 illegal Chinese came to the Philippines. And we were able also to establish that some of those Chinese were part of the People's Liberation Army na pinadala dito. Oo. At nag-establish ng POGO. Akala niyo ba maniniwala ako na walang kinalaman ng China sa pag-i-establish ng POGO dito sa Pilipinas? May kinalaman po yan. Ako, nagtataka nga ako kung bakit ang karamihan ng mga Chinese na nagpunta rito may pera eh. Oo. Samantalang doon sa China, Madam Speaker, naghihirap po ang mga tao doon. Ang mayaman doon, yung members lamang ng Politburo na wala pang 3 million. Subalit, karamihan ng agricultural lands ng China, may hirap. They cannot even own their lands. They cannot even build their own houses. You see? Nakakapagtaka kung bakit napakaraming Chinese ditong galing sa mainland China nangyayaman. Oo, nakakabili ng malalaking property. Sumusuporta sa mga politiko ng pera. Na-establish din namin yan. Madam Chair, my dear colleague, sa Quadcom hearing namin,
na ang ibang mga Chinese na nagpunta dito, nagbigay ng pondo sa isang mga politiko natin. Na-establish po yan. Na-establish din natin na karamihan ng mga trolls dito na tumitira sa ating mga political leaders ay pinupunduhan ng Chinese government. Ibig sabihin lamang niya, Madam Chair, hindi marunong ng kortesiya at professionalism ang isang komunistang walang pagkakilala sa Diyos. Yun ang gusto ko bang sabihin. Now, of course, the concern of the minority leader na maging professional po at courteous ang ating mga spokesperson. Ako wala po ako nakikita na itong si Commodore Tayerla ay hindi po naging professional sa kanyang pagkasalita. I am also blaming the Department of Foreign Affairs who, despite the fact that they have given more than 200 note verbal to China, yet nothing has been done lately by the Department of Foreign Affairs. Hindi lang yan, Madam Chair. Ako din nagtataka ako kung bakit among the 300,000 Chinese na nanditong illegal, ang napadeport lang, wala pang 6,000 ng Bureau of Immigration. Yun ang pinagtataka ko. Ako'y nagtataka din kung bakit meron pang 10,000 na illegal pogo na mga Chinese mismo ang nagpapa-andar nito sa buong bansa natin. That is a question that should be answered. Pero hindi lang yan. Bilang chairman po ng Committee on Human Rights, ano po bang ginawa ng Chinese government? Nung pati ang mga fisher folk natin, ay pinasabugan ng water cannon. Ano po bang? Idong po ba yung makatarungan po ba yun? Yun po ba walang human rights violation yun? Pumunta po kayo ng Zambales, pumunta kayo ng La Union, pumunta kayo ng Pangasinan, kung saan hindi na nakakahuli ng maraming isda ang mga fisher folk natin dahilan sa ginagawa ng mga Chinese warship na nagpupunta sa Pilipinas. In fact, dapat nga tayo na mag-complain na napakarami ng human rights violations ang ginagawa ng China dito sa ating bansa na hindi kahit na ang United Nations ay hindi po nila iniimbisigahan ang mga bagay na ito. Now, with due respect to our minority leader, na alam ko po na malakas ang boses niya. Pero malakas din po ang boses ko. At malakas din ang boses ni Congressman Rufus Gutierrez. Pareho kaming malalakas ang boses. But the thing is this, whether our emotions are high, this is not fighting each other, but this is fighting the enemy that we have. And who is the enemy of this land? China. Ako'y nagpapasalamat sapagkat nabanggit po ng ating minority leader na kahit kailan hindi niya kakampihan ang China. Sapat na po sa akin marinig yan upang sabihin sa niya, ito pong si minority leader natin ay talagang makabayan po yan. Makabayan po yan. Naniniwala po ako dyan. Gayun din po ang lahat ng ating mga congressman dito. Gusto ko lang sabihin, Madam Chair, na yung human rights violations po ng China sa ating mga fisher folk doon sa Zambales, nakausap ko po sila Nakausap ko sila. Mga walang bahay yan, walang tirahan yan. Nagdidepend lamang yan doon sa nahuhuli nilang maliliit na mga isda. Ngayon po halos wala silang mahuli. Ano po ba? Gusto ko lang tanungin po ang ating minority leader. Ano po ba ang magagawa natin? Ano pa ang magagawa natin upang tumigil na ang China sa ginagawa dito sa ating bansa? Samantalang nagawa na ng Coast Guard ang gagawin po nila. I would like to find out from our minority leader, hindi ko narinig sa kanyang privilege speech kung meron siyang solusyon sa mga bagay na ito. Binanggit lang niya, Madam Chair,
ang professionalism. Binanggit niya ang courtesy. Now, I would like to find out what kind of professionalism and courtesy that the Coast Guard need to have in order to check the abuses being done by the Chinese government over this small country called the Philippines na mahal po nating lahat, Madam Chair, my dear colleague. Madam Chair, bago ko po sagutin yan, yung tanong na yan, gusto ko rin po magtanong muna kung if you will allow me. Kailan po kayo last na nagpunta ng China? I think, like China, ay hindi na po ako napupunta ron mula nung binubuli tayo. Oo, hindi na ako napupunta doon. Yung last na nagpunta po kayo, nagpunta kayo. Years na po yun, taon na. Kaya, Madam Hindi na po Speaker, ako I would napupunta. understand na sinasabi po niya na walang mga bahay, mahinang agrikultura, Madam Speaker, dahil hindi pa pala siya matagal na. Ang Madam China po Speaker, ay my dear colleague, nung ako nagpunta ng China, ako po yung naglibot sapagkat doon, pinipersecute ang mga Kristiyano. Marami kami mga pastor na hanggang ngayon nakakulong pa sa kulungan ng China. Kaya ako nagpunta sa China about several years ago to have a fact-finding mission on how many of our pastors are still in jail. Madam Speaker. Madam Oo, Speaker, marami ngayon po- pa eh. Marami pang nagtatago na mga Kristiyano ron. And I would like to declare to the whole world that China is one of those countries that are still torturing and persecuting many Christians in this world. Madam Speaker. Kaya ako nagpunta ng China several years ago. Pero alam nyo, Madam Chair, my dear colleague, nung binubuli na po tayo ng China, naku, hindi po na ako nagpunta ron eh. Hindi na ako eh. Yun po ang sagot ko, Madam Speaker. Well, para sa kaalaman po natin ng ating pero siguro alam naman niya yan, ang China po ay pangalawa na sa ating GDP sa buong mundo. If I siguro mga 20 billion to 24 billion trillion pala, 20 to 24 trillion dollars GDP. Pero hindi po ako nagtatanggol ng China. Ang sinasabi ko lang, professionalism, saka yung conduct natin. Kasi we are a government of laws, That's true. not of men. Madam Ibig sabihin, Chair, meron pa kayong sinasabi. Ganon din po naman na pinapaniwalaan ng China eh. Ganon din na pinapaniwalaan nila eh. Tayo, hindi lamang tayo naniniwala doon. Ginagawa pa natin. Hindi ba? Pero yung China po hindi pwede ginagawa. ba sumagot po muna ako sa iyo? Kasi pinasasagot mo ako eh. Madam Speaker, pwede bang baka mahalatang senior citizen na tayo eh. Madam Speaker, sagutin ko muna ang kaibigan ko po. Una po, kailangan guided tayo ng batas. Anong kilos natin bilang officials? Yun po ang itinutuwid po natin. Kaya we have to regain the trust even in this Congress of the people. And we shall abide by our own laws. In contrast, yung inireklamo natin ng China, sa China, dahil kahit yung laws nila, hindi katulad ng mga batas natin, by tradition, maliit lang yung Madam Chair, may I know, kung kanina, andali po, gusto ko maintindihan lahat eh. Gusto ko maintindihan lahat ang sinasabi ninyo. Madam Speaker, he is my visitor in my time. So, kindly let me finish. Opo. May I just know, to whom should we regain the trust? Binanggit niyo kanina eh. To whom? To our people. To our people. And Okay. we can regain the trust if we observe properly the laws we passed. What I am mentioning are the laws passed by this Congress to guide us as public officials. Pero yung tanong mo po kanina, Madam Speaker, ano pa ang pwedeng gawin natin? Hindi po ako expert dito, kaya hindi ako naggagaling-galingan. Pero, kailangan aralin natin anong ginawa ng Vietnam. Anong ginagawa ng Vietnam na they are protecting
their territory, pero tahimik sila. Anong ginagawa ng mga bansang minention mo na they are protecting their territory pero hindi kasing ingay natin? You know what I am worried at? Siguro, hindi naman sa pagmamagaling, pero malalim ang pag-aaral ko sa bansang ito. Sabi nga sa Sun Tzu, he who knows himself and knows the enemy will win all battles. He who knows himself and does not know the enemy has a chance to win. And he who does not know himself and does not know the enemy will lose all battles. Sun Tzu. Tara, binabasa natin yan, di ba? Kaya kailangan natin malaman sila, mapag-aralan. Pangalawa, alam nyo iba ang bansang yan. Yung mga European countries, sumakop yan. Nag-colonize, di ba? Kinolonize tayo ng Espanya, sinakop tayo ng Japan, kung ano-ano. Pero in the end, hindi tayo ma-maintain, binitawan po tayo. Kasi hindi nila ma-maintain. Pero yung China, napaka-awkward ng sitwasyon ng China. Expand yan. At ang pinoposisyonan nila, yung mga neighbors lang nila. To the extent na in the 12th century, lumusob si Kublai Khan. Nilusob niya yung China. Pero alam niyo po, in the end, nalusob niya ang China, pero siya ang na-convert. Si Kublai Khan ang naging Chinese at ang Mongolian Empire na pasama sa buong China at naging Mandarin na rin ang salita, pati kultura. Ang sumunod, yung Manchurian Empire, lumaki na naman ng lumaki. Hindi sila sumasakop sa malayo. Nasa neighbors lang nila at nag-i-expand. Dito po ako. Kailangan hindi lang maingay tayo, pero methodical po tayo dito. Aralin ng malalim po ito. Huwag tayo pawardi-wardi. Una, I am commending all our officials in government who are exerting all their efforts to protect our beloved country. Pero kailangan ng mas malalim pa na pag-aaral how we can survive this. Kasi nandyan na. Sinasakop na po tayo. At ang sabi ko sa iyo, kahit sa Tibet, sa bandang India, may problema sila sa lahat ng territories dahil expand po ng expand. Yun po, Madam Speaker.